Hi everyone, good morning. Good morning sa inyo. And I'm here at Tokyo, SM Dasmariñas, Palapala, and Cavite, Philippines. And I would like to share something for my devotion last Friday with Sister Ping Dolot of CCF, Christ Commission Fellowship Church at Salikaran, Dasmariñas. And we have a devotion like this. I have a Bible verse to say, Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you your heart's desire. So, sabi rito, magpakaligaya ka sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So, I translated it this way. Masiyahan ka sa Diyos at sa kanyang mga utos at ibibigay ng Diyos sa iyo ang mga kagustuhan mo. So, that's it guys. So, sabi ko na lang kay Sister Ping, sa puso nakatingin ng Diyos. Kaya kapag nalaman ng Diyos na sa Kanya ka natutuwa at ninanasa mo ang Kanyang mga salita, ibibigay ng Diyos sa iyo ang laman ng puso mo. Okay? So, basahin natin yung awit 139, 23 to 24. Sabi dito, siyasatin mo ang iyong sarili at ang iyong puso at pag-iisip. Tinitingnan ng Diyos ang anumang lakad ng kasamaan o anumang nasa iyo. Hayaan mong patnubayan ka ng Diyos sa daan at ituwid ka sa iyong mga ninanais. So, kung ang laman ng puso natin ay kabutihan, which is yung mga ayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita, ibibigay ng Diyos anumang hiling ng puso natin. Yun ang pangako niya sa atin. According to Psalms or Awit 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you your heart's desire. Woo! Hallelujah! So, sabi sa Psalms or Awit 37 verse 5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Diyos at tutulungan ka niya. So, sabi pa nga ni Solomon sa mga ngaral o sa Ecclesiastes na gawin natin ang lahat ng pinakamainam na bagay para sa sarili natin. Iyon ay mga bagay na masasarap, ngunit, hindi taliwas sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng ating ginagawa, kung ano man ito, ipagsusulit natin sa Diyos pagdating ng panahon or going into judgment by God. So, careful tayo guys sa mga ginagawa natin. So, magpakasaya tayo, gawin natin lahat ng gusto natin, pero careful tayo. Kasi pagsusulit natin yung lahat sa Diyos. Okay? So, ano ang masama? Ano ang mabuti? Diyos na lang ang nakakaalam dito kung tayo'y tama o mali, di ba? Right? Hindi naman makapanghusga ang tao dahil Diyos lang ang nakakaalam o nakatatalos ng puso ng isang tao. Diyos ang humahatol, wala tayong karapatang humusga. Okay, guys? So, ito ang Bible verse ko ngayon, Psalms 37 verse 4. Magpakaligaya ka sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Because I want to liberate myself of those things that can't be done because of fear of getting far from God's will and doing the wrong thing when you have the purest intentions and good motives. Hindi masamang magmahal, hindi masamang gawin ng mga bagay na may bad connotation sa mundong ito. If we do it in God's perspective, di ba? When Jesus rules our hearts, so nothing could go wrong. Tama. So whatever we feel, whatever we think, whatever we say, and whatever we do it for the glory of God. So everything will be right. Only God can judge us. Okay? Amen! Hallelujah! So, come on, let us pray, guys. Father God, thank you for this moment, for this day, for this time with my brethren in Christ na lumalapit sa harapan mo. Nagpapakumbaba at sumasamo sa grasya at awa ng iyong mapagpalang puso para sa aming mga anak mo. Father God, turuan mo po kaming mamuhay na may malinis na puso na sumusunod sa nais mo. Aming mapagpalang Diyos Ama, inaanyayahan ka naming manguna at take the driver's seat at magmaneho sa aming buhay. Patuloy ka namin paglilingkuran at sasambahin sa Espiritu at katotohanan
bilang aming Ama na dakila, faithful, full of mercy, and all are powerful, and as our all-powerful, Almighty God in our lives as we live in this world full of sins and temptations. We pray in the mighty name of Jesus na you will be with us every day, always, kahit nasaan kami, wherever we are, na may godly heart, feelings, pakiramdam, and mind at pag-iisip para, Lord, mapapurihan ka ng mga nilalang na nakasasalamuhan namin sa mundong ito. We want to be a blessing to everybody so that you will be glorified through us. In Jesus' name, hindi po makakapanaig ang kalaban sa pangalan ni Jesus sa mga buhay namin under your guidance in our lives. So, thank you po sa lahat ng kabutihan sa amin in little things and those big ones that comes in our lives in every one of us, your children. Teach us to delight ourselves to you, and then, hallelujah, you will give our heart's desires because gayon na lamang ang pag-ibig mo sa aming lahat. So this we pray in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen! Hallelujah! So God bless us all, and good afternoon to every one of us. Continue to love mga kapatid. And so, this is it. This is Mami Ria Palmarogas at your service po. And saying goodbye for the meantime. This is it, Pansit. Wish you all the best of all the blessings of God, not just materially, but in relationships with our loved ones, and blessings in the whole aspects of our beings. And remember, God loves us so much that He has given Jesus Christ as our Redeemer and Savior from hell. Redeemer from hell, God, Jesus, and everyday sins. See you next time. Bye for now. Wishing you, and we should feel real love and compassion to one another. Love you all. Bye, everyone. God bless people and all things and animals in this world. God should rule our hearts. Bye.